Taong Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:32 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po araw ng Webes, ika-siyam sa buwan ng Abril, taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo. Good morning, Annie. Good morning. Si Bernard ay magmamagandang umaga tayo sa kanya. Okay. Mukhang tinamaan na siya ng ubo. Pero uso talaga yan ngayon dahil sa mainit. Ay, walang pasok tayo ngayon sa Holiday. mga ahensya ng gobyerno. Holiday ngayon dahil araw ng kagitingan. Ayan. That's Kaya, correct. Pero doon sa mga frontline services, mayroon silang pasok. syempre, Ayan. talagang matik na yun. Ayan. Pero meron pa rin tayong gustong ibalita sa kanila. Yung LRT2, may libreng sakay kahit anong edad. Ayan. Ibig sabihin para sa lahat. Ayan. Libreng sakay po para sa lahat sa LRT2. Ayan. Tsaka cancel din yung color coding for today dahil nga araw ng kagitingan. Yan, makakapamasyal sila doon sa ating mga kababayan. Ulitin namin, mga kasambahay, walang pasok ngayon. Kaya mag-isip kayo kung ano pwedeng gawin. Okay, this time, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang Abril 30 ngayon taon. Ito ay matapos ang pakikipagpulong ng DTI sa iba't ibang mga manufacturer noong Abril 6. Bukod sa walang taas presyo, siniguro rin ng DTI ang sapat na supply ng basic necessities at prime commodities sa kabila ng nararanasang krisis sa bansa dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Sa klaon ng usapan ang mga produkto gaya ng mga dilatang sardinas, tinapay, kape, processed milk, locally manufactured na instant noodles, sabon, mga pangpalasa at iba pa. We can announce that there will be no price increase for the basic necessities and prime commodities until April 30. Muli naman, nagbabala ang DTI sa sinumang mga negosyante na mahuhuling nagbebenta ng higit sa itinakdang Suggested Retail Price o SRP. Gayon din ang mga magmamanipula ng presyo sa pamamagitan ng hoarding at profiteering. Hataw Balita ngayon. Posibleng mapilitan ang ilang business owners na magsara ng negosyo kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., presidente ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Exporters Confederation, tumataas ang gastos ng mga kumpanya lalo na sa transportation habang numinipis naman ang kanilang kita. Kahapon inanunsyo ng Department of Trade and Industry na walang magiging pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang April 30. Gayunman, giit ng ilang negosyante, hindi may iwasan ang price adjustments kung magtatagal ang krisis sa enerhiya. Talaga wala kang magagawa. Kung tumataas ang gastos, duminipis ang kita o nawawala yung kita ng mga nagninegosyo. So, paano gagawin? Maghihinto na lang ang mga yan. Samantala, sinabi rin ni Ortiz na hindi lahat ng kumpanya ay kayang magpatupad ng flexible work arrangement. Ito'y kasunod ng panawagan ng pamahalaan sa mga nasa pribadong sektor na suportahan ang ginagawang pagtitipid ng enerhiya. So ano ang sinasabi namin, we're willing to cooperate. Merong mga kumpanya na pwede, pero hindi lahat. No formula can fit all. Hataw Balita ngayon.
Nagbabala ang Department of Agriculture na maaring umabot sa 75 billion pesos ang malulugi kung hindi matutulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DA Undersecretary Asis Perez, apektado ng mataas na presyo ng krudo ang produksyon ng palay, mais at fisheries. Sinabi ng ahensya na naghahanda sila sa posibleng matinding epekto sa sektor ng agrikultura kung magpapatuloy pa ang krisis. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ang pagbibigay ng fuel assistance sa paggamit ng pondo mula naman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa milyong-milyong magsasaka. Sa ngayon, nababawasan na ang operasyon ng mga mangingisda at nahihirapan ang mga magsasaka sa mababang presyo ng kanilang ani. That is the cost of not doing anything, the inaction, At least 20% up Yes. to 50% production. production loss. So we go from 78% production to maybe 50% production. That can be the worst And case. Hataw Balita ngayon. Samantala, ire-resume na simula bukas April 10 ng Philippine Airlines ang kanilang mga flight sa ruta ng Manila at Riyadh kasunod ng pag-iral ng ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Gayunman, pansamantala pa rin mag-ooperate ang Riyadh flights ng PAL sa ibang ruta para na rin sa kaligtasan ng mga crew, lalong-lalo na ng mga pasahero. Dahil dito magkakaroon ng technical stop ang Manila to Riyadh flights ng PAL sa Bangkok para sa refueling, gayunman hindi na required ang deplanning. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang monitoring ng airline company at nangakong ibabalik ang kanilang operasyon sa oras na bumuti na ang sitwasyon sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nakipagpulong na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kasama ang mga Global Positioning System o Global Navigation Satellite System Providers para sa muling pagpapatupad ng Service Contracting Program sa darating ni April 15. Ayon sa LTFRB, pinag-usapan sa pagpupulong ang pagsasaayos ng proseso para sa gagawing implementasyon ng libreng sakay ng pamahalaan. Kasama sa mga pinag-usapan ang mga hakbang upang mas may ayos ang paggamit ng mga GPS tracker sa mga pampublikong sasakyan na isasama sa Service Contracting Program, gayon din ang mga hamon at posibleng maging issue sa pagpapatupad nito. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng Commission on Higher Education ang pag-ship sa 100% online classes ng mga higher education institutions o HEIS sa gitna ng nararanasang krisis sa langis, bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon kay CHED, Chairperson Shirley Agrupis, ito ay isang temporary crisis response measure sa ilalim ng Academic Sustainability Plan gaya ng ginawa noong COVID-19 pandemic. Alinsunod na rin ito sa panawagan ng pamahalaan na pagtitipid sa konsumo ng langis at enerhiya sa gitna ng State of National Energy Emergency. Gayunman, binigyang diin ng CHED na nakadepende pa rin ito sa kakayahan at kahandaan ng mga HEI na magsagawa ng pure online classes. Layo na rin ang hakbang na ito na tulungan ng mga paaralan, mga guro at estudyante na makatipid sa gastusin sa gitna ng nagtataas ang mga presyo ng bilihin dulot ng sobrang mahal na presyo ng langis. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang pinayagan ng Department of Education ang pagpapatupad ng blended learning sa mga pribadong paaralan mula kinder hanggang grade 12. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang ibsan ang epekto ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Pinayagan ng DepEd ang pagsasagawa ng kombinasyon ng face-to-face classes at remote learning. Pinahihintulutan rin ng DepEd ang synchronous at asynchronous remote session ng klase para sa mga private school na mayroon pa rin pasok sa ngayon. Hataw Balita ngayon.
Nag-abiso ang Department of Foreign Affairs na asahan na ang delay sa issuance ng Philippine passport para sa mga nag-apply noong huling linggo ng March 2026. Ayon sa DFA, asahan na maaaring abuti ng 10 to 15 working days mula sa petsa ng application bago ma-release ang passport. Paliwanag ng ahensya, ang delay sa issuance ng passport ay bunsod ng nararanasang pagkaantala sa logistics at supply chain disruption na dulot pa rin ng tensyon sa Middle East. Ayon sa DFA, mananatili ang nasabing processing timeline until further notice. Hataw Balita ngayon. Umaabot na sa 373 mga gasolinahan sa buong bansa ang nagsara ng operasyon sa gitna ng tensyong nangyayari sa Middle East. Batay sa monitoring ng Philippine National Police, karamihan sa mga nagsarang gasoline stations ay mula sa Cordillera Administrative Region, sinundan ng Cagayan Valley at Bicol Region. Samantala, ayon sa PNP, sa ngayon ay mayroon na ring 15 kaso na kinasasangkutan ng 35 mga suspect ang naihain sa korte dahil sa mga paglabag gaya ng hoarding, profiteering, illegal na pag-iimbak ng diesel sa loob ng bahay, estafa at trademark infringement. Hataw Balita ngayon. Dismayadong umuwi ang ilang mga tricycle driver sa Bulacan kahapon matapos na bigong makatanggap ng ipinamamahaging cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DSWD Central Luzon Region na magsasagawa sila ng special payout day para sa mga tricycle driver na nagkaproblema sa pagkuha ng ayuda. May humahataw na balita si Nestor Torres. 15 syudad sa Central Luzon ang nakiisa sa cash relief assistance ng Department of Social Welfare o DSWD kahapon. Sa Santa Isabel Elementary School sa Malolos, Bulacan, may ilang tricycle drivers ang umuwi na lamang matapos na mabigong makuha ang 5,000 piso na cash relief assistance. Gaya na lamang ni Mang Lucino Zamoranos na hindi nabigyan ng ayuda dahil may problema ang kanyang driver license at hindi rin tugma ang kanyang detalye sa listahan ng DSWD. Baka malaking abala kasi ganito na bago-bago sir eh. Tulad dito na nangyari sa akin sa lisensya ko, ang sa kanila, nakakita sa junior sa Zamoranos, ito nakarugtong. Ibig sabihin dito, hindi na kami nagtugma dun sa kanila, sa encoder nila. Dapat ito saka yung nila magkatugma to. Ito dapat sundin daw sa lisensya. Labis na nangihinayang si Mang Lucino na hindi siya nakakuha ng ayuda. Gayong marami pa naman sana siyang plano sa cash assistance na matatanggap. Sakali sana papasa sa gasolina, pagkain, tapos yung paano ng maintenance ng motor. Kaso na-dismaya ako. Natapat tayo sa ganitong sitwasyon eh. Hindi, namasada na lang po ako. Gaya ni Mang Lucino, ganito rin ang naging problema ng ilang pang mga tricycle driver sa Bulacan na bigong makakuha ng cash relief assistance. Paliwanag naman ni DSWD Region 3 Regional Director Venus Rebuldela, hindi maaaring i-release ang ayuda kapag may mga detalye ang mga driver na hindi tumutugma sa kanilang listahan. Ayon sa opisyal, kailangan muna itong ayusin at i-reconcile ang mga datos sa mga LGU bago sila mabigyan ng cash assistance. Tiniyak naman ng ahensya na magsasagawa sila ng special payment day sa mga susunod na araw para doon sa mga tricycle driver na nagkaproblema sa kanilang record. Ang listahan po kasi galing po yan sa local government unit. Ngayon po, si DSWD nagbabayad lang po may base po doon sa submitted sa amin. Kung may mali po doon sa mga pangalan po nila, ito po ay aayusin po ng LGU at magkakaroon po ng special payout ang gagawin po natin together with the local government unit. Kaya meron po tayong help desk doon sa area. Dahil since ang listahan ay galing po sa local government unit, marapat lamang pong i-correct po ng LGU yung listahan. Tapos ibalik po sa amin para ma-payroll ulit po namin for special. Paalala ng DSWD na bawal kumuha ng payout ang sinamang representative ng tricycle driver. Binigyang din nito na kailangan sila ang personal na kukuha ng cash assistance, dala ang kanilang driver license at photocopy nito. Bawal po ang representative
bawal din po. Kung kayo po ay may reklamo dahil hindi po kayo nakalista, baka po koloro. Kaya po bawal din po ang koloro. Kaya ang amin pong bilin lagi, magipag-ugnayan po sa ating local government unit para po malaman po ninyo kung kailan po yung nakatakdang araw po ng payout po ninyo. Mula sa 70,000 tricycle driver sa Central Luzon Region na target mabigyan ng cash relief assistance. Ayon sa DSWD, aabot na sa 20,000 na mga driver ang mga nabigyan ng ayuda sa unang araw ng regional payment. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Tumigil na sa operasyon ay ilang miyembro ng Integrated North Harbor Truckers Association o INHTA dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay INHTA President Teddy Ebasio, hirap na rin magbayad ang kanilang mga kliyente kaya napipilitang huminto ng biyahe ang ilang trucker. Partikular na apektado ang mga operator. Nako, konti lamang ang kliyente at walang sapat na kita para sa gasto sa diesel. Dahil dito, nananawagan ang grupo na ibaba sa 55 pesos kada litro ang presyo ng krudo at gawing subsidiya ng gobyerno ang dagdag singil sa petrolyo. Habang hindi pa ito natutupad, sinabi nilang mapipilitan sila magtaas ng trucking rates upang makabawi sa gastos. Mapipilitan po kami magtaas ng presyo. Subalit, sa taas ng diesel, hindi na rin po kayang magbayad ng ating mga customer. Kaya wala po kaming magagawa kung hindi iparada yung aming mga truck at hindi na lamang kami bibiyahe dahil from 3,000 pesos, ang diesel namin ngayon 9,000. Sa binabayad sa aming 12,000 pesos, 3,000 na lang ang allowance namin para sa ipapanggastusin. Hindi ka na bibiyahe. Binigyan din ng grupo na kapag tuluyang tumigil ang biyahe ng mga truckers, maapektuhan ang supply chain at distribution ng mga produkto sa buong bansa. Ang problema ang nakikita natin dito, walang magmumove ng ating mga kargamento from the port to the plants and factories. Walang maglalabas ng mga finished products papunta sa Visayas, Mindanao, papunta ng export at papunta sa ating mga grocery. Yung pong mga trabahador natin, mga factory workers, wala na rin gagawin sa planta. Hindi na po kakayanin ng mga manufacturers na idagdag yung presyo na aming sinisigil para doon sa kanilang mga produkto. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng mga business leaders sa pamahalaan na alisin ang mga hadlang sa transportasyon ng produkto sa gitna ng tumataas na presyo ng krudo. Ayon kay Executive Secretary Raal Precto, malaking bahagi ng gasto sa pagbiyahe ay mula sa diesel, kaya direkta itong nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Bilang tugon sa hiling ng mga negosyante, agad na nagbigay ng rekomendasyon ng gabinete sa Bureau of Customs para magbukas ng container yard sa labas ng Metro Manila upang maibsa ng port congestion. Pinag-aaralan na rin ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagbabago sa truck ban hours para mapabilis ang delivery ng mga produkto. Binigyang din ni Recto na dapat alisin ang unnecessary checkpoints at bayarin sa mga truck na may dalang essential goods upang maiwasan ang dagdag gastos sa mga consumer. Hataw Balita ngayon. Magandang development para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naideklarang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika. Nagbigay rin ng update si PBBM sa estado ng kaniyang kalusugan sa gitna ng mga espekulasyon na kumakalat sa social media. May hataw na balita si Nel Maribuho. Sasamantalahin ng pamahalaang Pilipinas ang 2 linggong ceasefire na idineklara ng Iran at Amerika. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pagkakataon na ito para madagdagan pa ang supply ng langis sa bansa. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all
hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further. Dahil anya sa ceasefire, mabubuksan na ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barkong may dalang langis. Well, natural. If kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan na dun sa ceasefire na bubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number one, yung ating mga seafarer, libo-libo na naiiwan dun sa seafarer na naka-parking lang dun, nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, hindi pa rin sapat ang 2 linggo para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down, but maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. We will of course immediately adjust. Umaasa si Pangulong Marcos na magtutuloy-tuloy na ang kapayapaan sa riyon at unti-unti nang bumaba ang halaga ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, iginiit ni PBBM na wala siyang problema sa kalusugan sa gitna ito ng mga nagkalat na espekulasyon sa social media na may seryoso siyang karamdaman. Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. Balik na anya siya sa regular na ehersisyo at ibang mga gawain. Enero ngayong taon, nadiskubre na may diverticulitis ang Pangulo. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Alam mo, yung tungkol sa ceasefire na 2 linggo, ang binabanggit doon ng Pangulo ay magkikipag-negotiate. And para doon sa supply, magkaroon tayo ng dagdag na supply ng ating mga fuel products. Ayun Napakalaking nga, bagay ito. Masamantala talaga yung 2 linggo That's na correct. ceasefire, di ba? Okay, that's correct. At maraming salamat kasi kasama doon sa agreement daw yung pag-open ng Hormuz, Strait of Hormuz. Malaking bagay yan kasi makakadaan. Pero doon sa mga kababayan natin, do not expect na alam Bababa natin, agad. yes, alam natin na mayroon ganitong klaseng sitwasyon, may ceasefire. Baka ini-expect nyo yung sudden drop noong mga fuel prices, no? Oh, pinagpauna na yun ng DOE, di ba? Na Yes, talagang hindi kahapon. naman agad-agad na bababa yung presyo ng petroleum products. That's niya. correct. Baka mapagkamalian nyo po. Ayan. And mayroon pa tayo isang balita. Yung mga truckers, may mga nagbabanta sila na baka daw sila tumigil sa kanilang operasyon. Kulang na sila sa mga kliyente. Hindi natin maiaalis din kasi nga mataas ang diesel na pangunahing gamit din ng mga truck o ng mga sasakyan pag na-deliver. Talagang malaking epekto rin. At mayroon pa silang hinihingi dahil doon. Gusto rin nila magkaroon ng subsidy. I do not know kung kasama sila sa plano na mabigyan ng subsidiya. Oh, yun nga, sana mapagbigyan nga din dahil talagang kailangan tulong-tulong sa panahon nga ngayon. Siguro baka pwedeng aralin din. Baka itong mga truckers na may ganitong kahilingan ay baka pwedeng aralin and then later on, pag kaya pa, ay mabigyan. Malaki din kasi yung papel nila dahil sila yung nagdi-deliver ng mga supply. That's correct. Sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. Pagka talagang hindi magagawa ng paraan itong sobrang pagtaas ng presyo ng petroleum products, merong mga negosyo na nanganganib na talagang mapatigil, di ba? O huminto sila. Pag nangyayari yun, marami ring mawawala ng trabaho, Exactly. maapektuhan. Tama po kayo doon. Yan, sa una pa, nabanggit na natin yan doon sa mga discussion na talaga naman, yun ang magiging effect. Pwede magsara yung mga negosyo, lalo na yung mga maliliit na negosyo. And then, anong susunod? Siyempre, kinababahala na rin yan ng ating mga kababayan, ng mga empleyado. Job kapag nangyari disruption, yun. matatanggal, mawawala ng trabaho kasi yung posibleng pagsasara ng mga negosyo is always there. Lalo na hindi mo naman napagandaan nyo, wala kang ipon sigurado. Ay, talaga naman. Kaya talagang pahirap ng pahirap. Hindi lang sila, pati yung mga magsasaka, yung mga mangingisda. So, hindi lang natin alam kung
Naabot na rin ba sila ng mga fuel subsidy? Ayun, actually, isa yan sa mga, kasama sila sa listahan. O kaya Yung lang mga narating na magsasaka. kaya. Mga magsasaka at mga mangingisda, kasama sila sa plano. Kasama sila sa mabibigyan. Kasi marami pa rin dumadaig na mga PUB drivers na until na wala pa rin sila, di ba? Pero kahapon, di ba, nabalita na natin yan, na kahit papano, siguro mag-antabay lamang doon sa ating mga kababayan kasi sinasabi naman, yung pamimigay sa kanila is until July. Doon sa mga magsasaka at mga mangingisda, kasama sila sa program na yan, ng subsidy. Okay. Sana nga, magtuloy-tuloy na, hindi lang ceasefire, tuloy-tuloy na matuldukan itong gusot na ito. At bumilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan, of course. Sa mga magsasaka, mangingisda, sa mga driver natin, Ani. Okay. Kaya ang wish ng ating mga kababayan. Mga kasambahay, patuloy kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan na 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Maritime Industry Authority na mayroon 4 na Philippine flag vessel ang nasa conflict zone sa Middle East. Sa panayam kahapon kay Marina Spokesperson Director Louis De Los Santos, sinabi nito na mula sa 100 na registered na mga Philippine flag vessels, mayroon 5 sa mga ito ang nasa danger zone sa Middle East. Gayunpaman, batay sa kanilang latest monitoring, sinasabing nasa New Zealand na ang isa sa mga ito. Kaya't kung susumahin, mayroon pang 4 na barko ng Pilipinas ang nasa conflict zone sa gitnang silangan. We have actually 100 registered ships flying the Philippine flag. And before na nagsimula po yung kaguluhan sa Middle East, we have 5 Philippine flag ships na nandun po. So we have 2 tanker ships at tatlong bulk carriers na nandun po sa danger zone ng conflict zone doon sa Middle East. So, 95 of our ships, wala po doon sa danger zone. 5 po ang nandun, but when we track kung nasa na yung location ng ating mga 5 barko na originally nandun po sa conflict zone sa Middle East, yung isa po actually nandun na po sa New Zealand as of today. Nilinaw naman ng Marina na wala ang nasabing mga barko ng Pilipinas sa may Strait of Hormuz. Anila, ikinukonsidera lamang ito na danger zone dahil hindi makapaglayag ang mga barko sa tamang ruta na dapat nilang daanan. Ang mga barko po natin, wala naman po sila doon sa actual na Strait of Hormuz. Kumbaga, distributed po sila sa iba't ibang mga ports within the Middle East. Kaya lang considered danger zone kasi hindi po sila makaalis, and the best route for them to get out from that area is either umikot po sila or dadaan po sila sa Strait of Hormuz. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, nagsasagawa ng mahigpit na monitoring ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipinong tripulante na lulan ng mga barko na naglalayag sa Persian Gulf sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sa ngayon ay ongoing ang ginagawa nilang tracking ng mga development sa key maritime areas, kabilang na sa Strait of Hormuz, Gulf of Oman at sa Red Sea. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pinoy seafarer na nakadeploy sa high-risk zones. Kaugnay nito, activated na ang isang electronic tracking system kung saan nire-require ang mga manning agency na magsumite ng daily report mula sa mga strategic location gaya ng Eastern Province ng Saudi Arabia, mga port sa Qatar at Western Coast ng United Arab Emirates. Nakikipag-ugnayan ng DMW sa mga licensed manning agencies, international ship owners at maritime stakeholders upang tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong tripulante sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Tiniyak naman ng mga ship owner at manning agencies na mayroong sapat na supply ng kanilang mga pangangailangan ang mga Pilipinong seaman na sasapat sa loob ng 45 araw. Hataw Balita ngayon.
Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, 15,000 request ng repatriation assistance ang natanggap ng Department of Migrant Workers sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Ayon sa DMW, karamihan sa mga nagre-request ay pawang mga manggagawa na classified as repatriation ready o yung mga nakakompleto na mga kaukulang mga requirements para makauwi na ng Pilipinas. Sila ang prioridad na unahin ng DMW, lalong-lalo na yung mga distress o nasa vulnerable condition. Nilinaw naman ng ahensya na hindi lahat ng humihiling ng assistance ay nangangahulugan ng immediate at agarang repatriation. Ayon sa DMW, may mga OFW ang nagsusumiti lamang ng kanilang request upang sila ay mapasama sa official monitoring lists para sa kanilang access ng agarang assistance sakaling lumala pa ang sitwasyon. Samantala, may iba namang mga aplikante ang nagwi-withdraw ng kanilang request matapos maobserbahan ang unti-unting improvement depende sa kanilang sitwasyon. Binigyan din ng DMW na ipoproseso nila ang lahat ng request nang naayon sa pangangailangan at sa pagkikipag-ugnayan sa mga embahada at host countries. Hataw Balita ngayon. Siniguro ng Department of Migrant Workers ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers at maging sa kanilang mga pamilya sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang na dito ang online support, repatriation at reintegration sa ilalim ng whole of government approach. Batay sa huling datos ng DMW as of April 6, mayroon ng nasa 4,611 na mga OFW kasama ang kanilang dependents ang ligtas na nakabalik ng Pilipinas mula sa gitnang silangan. Kabilang rin sa mga tulong na ipinagkakaloob ng gobyerno ang pagbibigay sa mga ito ng temporary shelter, pagkain, basic necessities, medical and psychological services, financial aid at transportation support. Kasama rin sa inaasikaso ng DMW ang pag-facilitate ng transfer to exit points para sa mga Pilipino na humihiling ng repatriation. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, natalakay kahapon sa ika-4 na Private Sector Advisory Council na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtiyak ng agarang suporta para sa mga umuwing overseas Filipino workers na apektado naman ng gulo sa gitnang silangan. Ito ay sa pamamagitan ng job matching, targeted, upskilling at tulong pagninegosyo. Ayon sa Pangulo, pinalalakas din ang digitalization at suporta sa MSMEs kasabay ng pagpapabilis ng integration ng artificial intelligence sa pamahalaan at sa buong ekonomiya ng bansa. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Migrant Workers na walang ipinatutupad na deployment ban sa Middle East sa kabila ng tensyong nangyayari sa rehiyon. Ayon sa DMW, walang katotohanan ng tungkol sa umano'y 400,000 na mga overseas Filipino workers na sinasabing stranded dahil sa deployment ban. Patuloy na inaatasan ng ahensya ang mga recruitment agency na i-monitor ang kanilang mga nakadeploy na manggagawa at agad na bigyan ng assistance sakaling mangailangan ng tulong. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag naman ng Department of Migrant Workers na mas mura at mas mabilis ang paggamit ng gobyerno ng chartered flights para sunduin at ihatid ng Pilipinas ang mga kababayan natin na humihiling ng repatriation mula sa Middle East. Ayon sa DMW, kung ikukumpara sa commercial flights, mas limitado ang availability ng seats na mga ito at kung minsan ay aabutin pa ng mahigit kalahating buwan bago matapos ang buong proseso nito. Habang sa chartered flights, inaabot lamang ng halos 2 linggo para makumpleto ang repatriation. Sa ngayon ay patuloy ang paghahanap ng ahensya ng mga chartered flights sa Middle East upang maiuwi ang iba pa nating mga kababayan na nagre-request ng repatriation. Global News. Narito naman po mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig.
Nagkasundo ang Estados Unidos at Iran na magkaroon ng 2 linggong ceasefire, isang hakbang na inaasang magpapahupa sa mahigit 1 buwang labanan sa gitnang silangan. Nakadagdang mag-usap ang mga kinatawan ng 2 panig sa Biyernes kasama ang Pakistan na tumatayong mediator. Sa kabila nito, inamin ng Estados Unidos na nananatili silang nakahanda na umatake sakaling hindi maging tapat ang Iran sa tigil putukan. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Mahigit 1 oras bago matapos ang deadline na ibinigay ni US President Donald Trump, nagkasundo ang Estados Unidos at Iran sa isang 2-week ceasefire. Ang tigil putukan ay naging posible sa pangunguna ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na tumatayong mediator sa pagitan ng 2 bansa. Sa kaniyang post sa X, sinabi ni Sharif na pumayag ang parehong panig sa agarang ceasefire at nakatakdang humarap para sa isang pag-uusap sa Biyernes, April 10. Kinumpirma ni US President Trump ang pag-uusap at sinabing double-sided ang ceasefire kaya ititigil ng Amerika ang anumang pag-atake laban sa Iran. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. Ayon kay US Department of War Secretary Pete Hegseth, naging epektibo ang operasyon ng US at nawasak ang malaking bahagi ng military capability ng Iran. Dagdag pa nito, tinanggap ng Iran ang tigil putukan dahil sa matinding pressure mula sa pag-atake ng US. President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy. He spared those targets because Iran accepted the ceasefire under overwhelming pressure. Binigyang diin naman ng US military na handa silang anumang oras ipagpatuloy ang operasyon sakaling hindi tumupad ang kabilang panig sa kasunduan. Ceasefire's a pause and the joint force remains ready if ordered or called upon to resume combat operations. Sa panig naman ng Iran, sinabi ni Foreign Minister Abbas Araghchi na handa ang Iran na ihinto ang anumang opensiba kung titigil din ang pag-atake laban sa kanila. Binigyang diin din ito na ang pagpayag ng Iran sa negosasyon ay kasunod ng pagtanggap ng US sa 10-point proposal ng Iran. Kabilang dito ang pag-alis ng sanctions, pagkilala sa karapatan ng Iran sa uranium enrichment at pagkontrol sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng pahayag ni Trump na workable ang proposal ng Iran, nanindigan ang Amerika na hindi maaaring magkaroon ng kapasidad ang Iran na makabuo ng nuclear weapon. It's always been non-negotiable that they won't have nuclear capabilities. And so right now it's buried and we're watching it. We know exactly what they have. And they know that, and they will either give it to us, which the president has laid out. They'll give it to us voluntarily. We'll get it. We'll take it out. Or if we have to do something else ourselves, like we did in Midnight Hammer or something like that, we reserve that opportunity. But what's clear, what the new Iranian regime knows, is they'll never have a nuclear weapon or the capability to get a path to one. Aminado naman ang Amerika na bagamat nagdeklara na ng tigil putukan ang 2 panig ay nananatiling walang garantiya ng ganap na kapayapaan. Sa panig ng Estados Unidos, umaasa umano sila na magiging tapat ang Iran sa kasunduan dahil kung hindi ay nakahanda ang Amerika na tapusin ang kanilang nasimulan. If the Iranians are willing, in good faith, to work with us, I think we can make an agreement. If they're going to lie, if they're going to cheat, if they're going to try to prevent even the fragile truce that we've set up from taking place, then they're not going to be happy. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Sa kabila naman ng umiiral na 2 linggong ceasefire, sa gitnang silangan, nakaranas muli ng matinding pag-atake ang Lebanon mula naman sa Israeli Defense Force o IDF. Gitnang Israel, hindi kasama sa tigil putukan ng Hezbollah na inalmahan naman ng Iran at nagbantang maaring mauwi sa panibagong tensyon ang pag-atake. May hataw na balita si Chris Fugaban.
Kinumpirma ng Israel na sumasang-ayon sila sa 2 linggong tigil putukan na napagkasunduan ng kaalyado nitong US at Iran. Sa post ng opisina ng Prime Minister Benjamin Netanyahu, iginiit nitong suportado ng Israel ang layunin ng Amerika sa kapayapaan. Gayunman, nilinaw din nito na hindi kasali sa kasunduan ang Lebanon at ang Hezbollah. Dahil dito naglunsad ang Israel Defense Force ng pinakamalaking airstrikes laban sa Hezbollah mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Israeli military, mahigit 100 target kabilang ang mga command center at military site ng Hezbollah ang tinamaan sa loob lamang ng 10 minuto. Tinamaan ng iba't ibang lugar sa Lebanon kabilang ang southern suburbs ng Beirut, southern Lebanon at ang Bekaa Valley. May mga ulat na maraming nasawi at nasugatan habang napuno na rin ang mga ospital at may mga tao pang pinaniniwalaang naiwan sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Sa mga video, makikita makakapal na usok, mga sunog at mga ambulansyang nagmamadaling marating ang mga pinangyarihan ng pagpasabog sa mga residential at commercial area. Ayon kay IDF Chief of the General Staff Eyal Zamir, magpapatuloy sila sa pag-atake hanggang sa masiguro ang kaligtasan ng Northern Israel mula sa kamay ng Hezbollah. Nagpahayag naman ng pagsuporta sa US President Donald Trump sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah at naninindigan ding hiwalay ang usapin ng Hezbollah sa ceasefire sa Iran. Ayon kay Trump, separate skirmish ang labanan sa Lebanon at hindi saklaw ng kasunduan. Samantala, nanawagan ang pamahalaan ng Lebanon na itigil na ang mga pag-atake. Ayon kay Lebanon Prime Minister Nawaf Salam, patuloy ang paglabag ng Israel sa international law dahil sa pag-target sa mga sibilyan. Hinimok nito ang international community na gumamit ng lahat ng paraan upang mapatigil ang mga pag-atake at maiwasan ang mas malaking humanitarian crisis. Hindi naman nagustuhan ng Iran ang patuloy na pag-atake ng Israel sa Hezbollah na itinuturing na kaalyado ng Tehran at sinabing paglabag ito sa umiiral na tigil putukan. Nagbabala rin ang Iran na maaari nilang talikuran ng ceasefire kung magpapatuloy ang mga paglabag na posibleng magdulot ng panibagong paglala ng digmaan sa buong rehiyon. Samantala, nanawagan ng Pakistan na tumatayong mediator ng ceasefire sa lahat ng panig na irespeto ang tigil putukan at magpakita ng pagpipigil. Giit nito, ang mga paglabag sa kasunduan ay nagpapahina sa mga pagsisikap para sa kapayapaan at dapat bigyan ng pagkakataon ang diplomasya na magtagumpay. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Kasunod ng 2-week ceasefire, pinahintulutan ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Gayunman, muli itong hininto kasunod ng pag-atake ng Israel sa Lebanon na muling nagpainit sa tensyon sa rehiyon. May hataw na balita si Jovic Bermas. Isa sa pinakamahalagang parte ng 2-week ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na mahalagang daanan para sa global oil supply. Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag ang Iran na payagang makatawid ang mga sasakyang pandagat sa loob ng 2 linggo sa ilalim ng koordinasyon ng kanilang armed forces. Sa unang mga oras ng pagbubukas nito, 2 oil tanker ang nakatawid na sa nasabing daluyan matapos makakuha ng pahintulot mula sa Iran. Ang mga ito ay natukoy na isang Greek-owned vessel at isa na may Liberian flag. Samantala, inihayag naman ni Trump na tutulong ang Estados Unidos para maayos ang pagdaan ng mga barko sa strait na nakaranas na ng matinding traffic bunsod ng ilang linggo nitong pagsasara dahil sa digmaan. Ayon kay Trump, mayroong mahigit 130 million barrels ng langis at 46 million barrels ng refined fuel ang nakatenga sa halos 200 tanker na umaasa na makakatawid doon. Iginiit din niya na magdudulot ito ng positibong galaw sa ekonomiya kung saan posibleng makabawi ang Iran sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis at pagsisimula ng rekonstruksyon. Ngunit sa kabila ng pagbubukas, nananatiling mahigpit ang kontrol ng Iran sa strait. Kagabi, muling sinuspindi ng Iran ang pagdaan ng mga tanker matapos ang panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon.
Ayon sa mga ulat, bagamat may ilang barkong pinayagang makatawid, agad na itinigil ang mga susunod na biyahe dahil sa lumalalang sitwasyon sa rehiyon. Nagbabala pa ang Iran na ang mga barkong dadaan ng walang pahintulot ay maaaring targetin at wasakin na lalong nagpalala sa pangamba ng mga operator ng shipping industry. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Ikanatuwa naman ng iba't ibang bansa at international organizations ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kasabay ng panawagan ng pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Umaasa sila na magiging simula ito ng mas malawak na diplomatikong solusyon sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. May hataw na balita si James Hilario. Nagpahayag ng suporta ang ilang world leader sa deklarasyon ng US at Iran ng 2 linggong tigil putukan para bigyang daan ang negosasyon matapos ang higit 1 buwang digmaan sa gitnang silangan. Itinuturing ng China na welcome development ang anunsyo na ceasefire at binigyang diin ang kanilang mga pagsisikap upang mapaigting ang diplomasya sa pagitan ng magkabilang panig. Naniniwala rin ang Russia na hindi magiging susi ang agresyon para sa anumang panig kaya ginigiit din ito ang diplomatikong negosasyon bilang solusyon sa pangmatagalang kapayapaan. Nanawagan din ang United Nations sa lahat ng panig na irespeto ang tigil putukan upang maprotektahan ang mga sibilyan at maiwasan ang karagdagang pagdurusa. Sa panig ng European Union, inilarawan nito ang ceasefire bilang isang mahalagang hakbang para sa de-escalation at nanawagan ng tuloy-tuloy na pagsunod sa mga kondisyon nito. Para naman sa Pangulo ng Spain na si President Pedro Sanchez, bagamat magandang balita ang tigil putukan, hindi dapat kalimutan ang mga nasawi at nasirang buhay dahil sa digmaan. Iginiit naman ng India ang kahalagahan ng malayang pagdaloy ng kalakal at enerhiya lalo na sa Strait of Hormuz na may malaking papel sa global economy. Sa France, inilarawan ni President Emmanuel Macron ang ceasefire bilang napakagandang balita at inaasang magbubukas ito ng daan para sa mga negosasyon. Tinawag din ng Japan ang kasunduan bilang isang positibong hakbang para mapababa ang tensyon sa rehiyon. Sa Southeast Asia, nagpahayag rin ng suporta ang Indonesia, Malaysia at Pilipinas sa ceasefire at nanawagan na igalang ang soberanya at diplomasya ng bawat bansa. Binigyang diin naman ng Australia at New Zealand ang malaking epekto ng digmaan sa global economy at nanawagan ng mas matagal na solusyon. Sa Europa, pinuri ng Germany ang ceasefire at nagpasalamat sa papel ng Pakistan sa pagpapadali ng kasunduan. Maging ang Ukraine ay nagpahayag ng suporta at umaasa na magiging halimbawa ito sa pagwawakas ng ibang digmaan sa mundo. Kasunod naman ng ceasefire, nakatakdang bumisita si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer sa mga bansa sa Gulf region para talakayin ang iba't ibang diplomatic efforts para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Aabuti ng ilang buwan bago maibalik sa normal ang supply ng jet fuel sa buong mundo matapos ang matinding epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Sa kabila ng ceasefire at pangakong pagbubukas ng Strait of Hormuz, nananatiling apektado ang produksyon at presyo ng fuel dahil sa mga nasirang refinery. May hataw na balita si Lea Salar. Naniniwala ang International Air Transport Association o IATA na hindi agad maibabalik sa normal ang supply ng jet fuel sa kabila ng tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa kanila, bagamat maaaring maibalik ang pagdaloy ng langis sa pagbubukas ng Strait of Hormuz, mananatili ang problema dahil sa pagkasira ng mga refining facility na mahalaga sa produksyon ng jet fuel. I think that's a fair assessment based on the current information that we have, that if it were to reopen and remain open, I think it will still take a period of months to get back to where supply needs to be, given the disruption to the refining capacity in the Middle East, which is a critical part of the global supply of refined products, and not just jet fuel, for other products as well. Ayon kay IATA Director General Willie Walsh, ang gitnang silangan ay isa sa mga pangunahing pinagbumulan ng refined fuel, kaya't ang pagkasira ng mga pasilidad nito ay may malawak na epekto sa global supply. In Asia, that's the critical issue at the moment. It's not the crude, because there are strategic reserves. It's ensuring that the refined product is available as well.
Dahil dito, inaasahan na mananatiling mataas ang presyo ng pamasahe sa eroplano habang pinapasa ng mga airline ang dagdag gastos sa mga pasahero. Samantala, may ilang airline na ang naglipat ng kanilang mga operasyon palayo sa gitnang silangan upang makaiwas sa epekto ng digmaan. So the Middle East carriers 2025 represented 14.6% of international capacity. Some of that capacity will be replaced by airlines outside of the region redeploying assets that would have gone into the Middle East, and you've seen a number of airlines doing that. But there's no way they can replace the capacity that was provided by the Gulf carriers. So I see this as a temporary issue. I think the Gulf hubs will recover and recover very quickly. Sa kabila nito, naniniwala ang IATA na makakabawi rin ang mga hub sa gitnang silangan sa paglipas ng panahon. Binigyang diin din ng mga eksperto na ang kasalukuyang krisis ay nagpapakita ng matinding pag-asa ng mundo sa fossil fuel. Yeah, with over 80% of global energy consumption being of fossil origin, I think we can call it monopolistic. And of course, every crisis such as this one shows us the cost of the underinvestment that the world has done, or failed to invest in other alternative energies up until this point. Sa ngayon, nananatiling walang garantiya ang kapayapaan sa gitnang silangan at kasabay nito ang patuloy na epekto sa iba't ibang industriya, kabilang na ang aviation. Lea Salar, humahataw sa balita ngayon. Malaki naman ang ibinaba ng presyo ng langis habang umangat ang global stock markets kasunod ng pag-anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa ulat, bumaba ng higit 13% ang presyo ng Brent crude at higit 15% naman ang ibinagsak ng US traded oil. Kasabay nito, tumaas ang stock market sa Europa at Asia dahil sa pag-asa na muling magbubukas ang Strait of Hormuz. Gayunpaman, hindi pa rin inaasahang pababalik agad sa dati ang presyo ng langis gaya ng bago magsimula ang digmaan. Ayon sa mga analysts, pansamantala lamang ang ginhawa sa merkado at nakasalalay pa rin sa magiging resulta ng negosasyon ang tuluyang pagbaba ng presyo ng langis. Hataw Balita ngayon. Plano ng Greece na ipagbawal ang paggamit ng social media para sa mga batang wala pang 15 taong gulang simula sa susunod na taon. Ayon kay Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, layunin nitong mabawasan ng anxiety, kakulangan sa tulog at epekto ng addictive design ng mga online platform. Kasunod ito ng hakbang ng ibang bansa tulad ng Australia at France na naghihigpit din sa paggamit ng social media ng kabataan. Sa kabila nito ay ginit ng ilang tech companies na mahirap ipatupad ang ganitong pagbabawal at maaari itong makaapekto sa mga kabataan. Hataw Balita ngayon. Samantala, isang alagang ostrich ang nakatakas at tumakbo sa isang busy highway sa Thailand na nagdulot ng pansamantalang pagbigat ng trapiko. Ayon sa mga saksi, mabilis na tumakbo ang ibon sa gitna ng kalsada habang dumaraan ang mga sasakyan. Sinabi ng may-ari na natakot umano ang ostrich matapos marinig ang ingay mula sa isang delivery truck kaya ito nakatakas sa kulungan. Matapos ang insidente, ligtas ding naibalik ang ostrich sa kanyang enclosure at tiniyak ng may-ari na hindi na ito mauulit. Ayan, buti, pauwi pa. At hindi siya nasagasaan. Ayan. Patuloy po kayo kumantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras 34 na minuto makalipas po ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Inihayag ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III na magtutuloy-tuloy ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng direktiba ng Korte Suprema sa Kamara na magsumite ng kanilang komento sa mga petisyong inihain laban sa proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente sa loob ng 10 araw. May hataw na balita si Ros Alicos.
Sa kawalan ng temporary restraining order o preliminary injunction mula sa Korte Suprema, ipagpapatuloy ng Kamara ang mandato nito sang-ayon sa konstitusyon. Yan ang pahayag ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III na wini-welcome ang kautusan ng Korte Suprema sa Kamara. May 10 araw ang kapulungan para magsumite ng komento nito sa Supreme Court kaugnay ng mga petisyong inihain ni na Attorney Israelito Torion at Vice President Duterte laban sa impeachment proceedings ng House of Representatives. Dagdag pa ng House Leader, itutuloy ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Duterte alinsunod sa nakasaad sa ligang batas. Sa pamamagitan ito anya ng patas, maayos at nakabatay sa ebidensyang proseso kung saan bibigyan ng pagkakataon ang lahat ng partidong marinig ang kanilang panig. Ganito rin ang paninindigan ni Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee. Tuloy ang pagdinig sa April 14 at pagpresenta ng mga ebidensya at testigo laban kay VP Duterte. Kabilang narito si Ramil Madriaga, ang nagpapakilalang bagman ng Vice Presidente na inutusan umanong mag-deliver ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. The April 14 hearing will proceed as it should. No? So the SALNs, the BIR documents, the income tax returns, the financial statements from the Securities and Exchange Commission will be submitted and will be presented on that date. More importantly, Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself. Inaprubahan na ng isang Manila Regional Trial Court ang request ng House Committee na humarap sa impeachment proceedings ni VP Duterte si Madriaga sa April 14. Detainee sa Bagong Diwa, Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping. Samantala, iginiit ng defense team ni VP Duterte na hindi layo ng kanilang petition for certiorari and prohibition na inihain sa Korte Suprema na iwasan ang proseso ng impeachment kundi matiyak na sumusunod ang proseso sa saligang batas. Meron anilang kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate ng impeachment pero may hangganan ang kapangyarihang ito. Dagdag pa nito, layo nilang humingi ng linaw sa mga pangunahing katanungang konstitusyonal na sa tingin nila'y nangangailangan ng agarang atensyon ng Korte Suprema. Rosa Licoz, humahataw sa Balita Ngayon. Binigyang babala ni Vice President Sara Duterte ang publiko hinggil sa panloloko ng ilang mga individual na nagpapanggap bilang siya sa isang messaging platform na Signal. Payo ni VP Sara sakaling makatanggap ng mga kahina-hinalang mensahe lalo na sa mga nagpapakilalang bilang siya. Tandaan na huwag makipag-ugnayan o magbibigay ng personal na impormasyon sa mga ito. Lalong-lalo na huwag ding magpapadala ng pera. Git ni Vice President Duterte, hindi siya humihingi ng anumang pabor, pinansyal man o hindi sa publiko. Muli nitong pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat sa mga mapagsamantala at manloloko, lalo na ngayong naharap tayo sa krisis. Hataw Balita Ngayon. Inilabas kahapon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang attendance record ng mga senador para sa first regular session ng 20th Congress. Makikita sa nasabing dokumento bilang ng mga araw na hindi nakadalo ang mga senador sa sesyon. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nanguna sa listahan ng mga madalas lumiban sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa para sa first regular session ng 20th Congress. Base ito sa opisyal na record na inilabas ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Ayon sa dokumento ng Senado, nakapagtala si Senator de la Rosa ng kabuuang 31 araw na absence mula sa 58 araw ng session ng mga senador mula July 28, 2025 hanggang March 18 ngayong taon. Magugunitang tumigil siya sa pagpasok o pagpapakita ng personal sa Senado noong November 2025 matapos ihayag ni Ombudsman Crispin Remulla na naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa kasalukuyan, mayroon ng nakahaing reklamo laban kay Senator
Senator De La Rosa sa Senate Committee on Ethics and Privileges dahil sa kanyang matagal na pagliban sa mga tungkulin sa kapulungan. Kasunod niya sa listahan, si Senator Camille Villar na hindi nakadalo sa sesyon ng 16 na araw dahil sa kanyang maternity leave, habang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano naman ay lumiban ng 14 na araw. Kapwa nakapagtala ng 6 na araw na absence, sina Senator Raffy Tulfo at Deputy Majority Leader Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, habang si Senator Mark Villar ay nakapagtala ng 5 araw na pagliban. Bukod dito, mayroong 3 araw na absence, si Senator Pia Cayetano, samantalang si Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson, Senator Lito Lapid at Senator Loren Legarda ay nakapagtala ng tig-2 araw na pagliban. Batay pa rin sa opisyal na record ng Senado, nakapagtala naman ng tig-1 araw na absence sina Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo at Senator Francis Chis Escudero. Samantala nakakuha ng perfect attendance o walang naitalang absent at hindi nahuli sa roll call sa loob ng 58 araw ng sesyon sina Senate President Vicente Tito Soto III kasama sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Robin Padilla at Senator Joel Villanueva. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Hindi solo ng pambansang pulisya ang ginagawang mahigpit na implementasyon sa mga city ordinances sa Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo, kasama nila ang mga barangay officials sa panguhuli sa mga lumalabag. Si Leia Ilagan, humahataw. Obligado ang mga barangay officials na sumama sa operasyon ng Philippine National Police kaugnay ng implementasyon ng city ordinances sa Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo, bukod sa mga barangay officials, mayroon ding tauhan ng local government units na siyang nag-i-issue ng citation ticket. Sa ngayon po, mas inuobliga natin ang barangay na sumama sa atin. Kung dati po kasi more on police lamang po yung umiikot para sa mga local ordinances, ngayon po sila po ay obligado na sumama dahil yan po ay utos ng SILG at sila po ay kasama po at under po sila ng DILG. Sinagot din ni Major Asilo ang agam-agam ng iba kaugnay sa posibleng paglabag sa karapatang pangtao ng mga otoridad. Katulad po ng ibang operations na ginagawa natin para ma-ensure yung transparency at wala pong abuse na ginagawa yung ating mga kapulisan, lahat po sila ay equipped ng body-worn cameras. Sakali naman aniyang nalabag ang karapatan ng inarestong individual, maaari itong magreklamo at sampahan ng kaso ang mga pulis. So kung sakali man po na may paglabag, pwede po nating i-review yung mga body-worn cameras. At syempre, kung halimbawa man po na hindi siya nakuna ng body-worn cameras pero may mga witness, maaari naman pong lumapit agad yung magre-reklamo at agad po silang aaksyonan. Batay sa datos ng NCRPO, umabot na sa 24,881 ang kabuuang bilang na mga lumabag sa iba't ibang ordinansa. Pinakamarami ang naitalang paglabag ay ang pag-iinuman sa kalye at paninigarilyo sa kalsada na umaabot ng mahigit 8,000. Sinundan ito ng mga nakatambay na walang damit pang itaas na mahigit sa 2,600. Mga minor de edad na gumagala ng hating gabi na nasa mahigit 2,200. Mga nagkakaraoke ng lagpas alas 10 ng gabi ay nasa mahigit 500. At mahigit 11,300 naman ang iba pang paglabag. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Mula sa mahigit 18,000 na kumuha ng March 2026 Physician's Licensure Examination, aabot sa 1,954 ang mga nakapasa sa pagsusulit na magiging bagong mga doktora. Inianunsyo ng Professional Regulation Commission ang resulta 4 na araw matapos ang isinagawang board exam sa iba't ibang testing centers sa buong bansa.
Gayunman, hindi pa nilabas ng PRC ang pangalan at nakuhang puntos ng nag-top 1 sa Physician's Licensure Exams. Iaanunsyo naman ng PRC sa mga susunod na araw ang petsa at venue kung kailan gaganapin ang oath-taking ng mga bagong doktor na nakapasa sa board exam. Hataw Balita ngayon. Bumaba naman sa 2.66 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Pebrero mula 2.96 million noong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng pagbaba ng unemployment rate na 5.1% mula 5.8%. Sa talapan ng PSA, aabot sa higit 52 million na mga Pilipino ang aktibong naghahanap buhay na katumbas ng 63.8% labor force participation rate. Iniulat din ng ahensya na nasa 5.84 million ang underemployed sa bansa o naghahanap pa ng dagdag na kita. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, patuloy ang hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang trabaho sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Kabilang sa mga programa ang cash assistance, fuel subsidy, service contracting at skills training para sa mga apektadong manggagawa. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng writ of kalikasan o legal remedy ang Korte Suprema laban sa isang construction company at kinatawan nito na sangkot sa pagsasagawa ng illegal quarrying sa Angat River, Bustos Dam, Forest Reserve sa Banaban, Angat, Bulacan. Sa inilabas na kautusan ng Supreme Court sa pamamagitan ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, nakasaad na pinagbigyan ito ang hiling ng kampo ng petitioner na maglabas ang korte ng Temporary Environmental Protection Order upang mapigilan ang respondent sa pagsasagawa ng quarrying, excavation, earth extraction at iba pang kahalintulad na aktibidad sa naturang watershed. Sa pamamagitan din ng writ of kalikasan ay maiwasan na lumala pa ang surface runoff erosion and sedimentation sa watershed na nakaapekto na rin sa mga pananim at punong kahoy na nagsisilbing wildlife habitat. Dagdag pa ng SC na ang Angat River Bustos Dam Forest Reserve ay dineklarang protected forest sa ilalim ng Proclamation Number 573. Regional News. Halos kalahating milyong piso ang ipinagkaloob ng Philippine Drug Enforcement Agency sa dalawang informant na nakatulong sa operasyon kontra iligal na droga sa Cordillera. May hataw na balita si Grace Doctolero. Pinamahagi ng Philippine Drug Enforcement Agency ang halos 500,000 na cash incentive sa dalawang informant sa ginanap na awarding ceremony sa Camp Badudangwa kahapon, April 8. Bahagi ito ng Operation Private Eye, isang programa ng PDEA at ng Dangerous Drugs Board o DDB na naghihikayat sa mga mamamayan na magbigay ng impormasyon laban sa illegal na droga kapalit ng insentibo. Meron tayong verification process dito. Ini-ensure na talaga yung safety nila ay primordial. Kaya nga kita mo yung nakatakip yung kanilang mga muka. At doon naman sa verification process, mayroong committee na doon sa PDEA National Office na tinitingnan lahat yung dapat mga requirements para masigurado na unang-una sila yung informant. At pangalawa, yung information na itulong lang malaking naibigay dito sa pagsugpo, sa pag-discover, pag-aresto ng mga kung sino mga na-involved sa illegal na droga. Ang top informant ay nakatanggap ng mahigit 369,000 matapos makatulong sa bypass operation sa Tabuk City na nagresulta sa pagkasamsam ng mahigit 61 kilo ng marijuana. Samantala, halos 127,000 naman ang natanggap ng ikalawang informant na naging bahagi ng operasyon sa Baguio City na nagresulta sa pagkasamsam ng mahigit sa 21 kilo ng marijuana at pagkaaresto ng 2 suspect. Ayon sa DDB, mahalagang partisipasyon ng komunidad sa laban kontra iligal na droga, kaya't hinikayat ang publiko
na maging mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad. Hinikayat din ng PIDEA ang mga mamamayan na i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad sa kanilang hotline na may kasigurahang mananatiling confidential ang impormasyon. For this year, we have 96 million. Kaya we are encouraging yung ating mga kababayan kung meron silang nalalaman tungkol sa mga pagbebenta ng droga o kaya mga pagme-maintain ng mga drug dens, then yes, isumbong nyo sa PNP, sa PIDEA or sa NBI. Paalala ng dalawang ahensya, kahit maliliit na impormasyon mula sa publiko ay malaki ang may tutulong sa pagpuksa sa paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Matagumpay na natagpuan ang nawawalang parachute ng Philippine Marine Corps matapos ang isang search and retrieval operation sa barangay sa Moki, Bontoc Mountain Province kahapon April 8. Nawala ang parachute matapos ang isinagawang military free fall demonstration noong April 7 sa AF grounds, kaya agad na humingi ng tulong ang Marine Corps sa Bontoc Emergency Operations Center. Agad na nag-deploy ng mga response team na binubuo ng MDR-RMO sa Moki Emergency Response Team at mga kawani ng Tourism Office, ang local government unit ng Bontoc. Gumamit din ng drone ng mga rescuer upang mapalawak ang sakop ng paghahanap at mas mapabilis ang operasyon. Pasado alas 9 ng umaga nang makumpirma na natagpuan at na-recover ang parachute sa sitio Tangafan. Hataw Balita Ngayon. Naideklarang fire out na ang nangyaring grass fire sa Difon, Quirino bandang alas 7:45 ng umaga kahapon, April 8. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Jonathan Agustin ng Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog sa bahagi ng Caraballo Mountain. Nasakop ng Barangay Andres Bonifacio, Aurora West, Gabriela Silang at Liwayway. Katuwang ng BFP, Difon, ang Provincial Fire Office ng Quirino Local Government Unit, Municipal Environment and Natural Resources Office o MNRO, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Difon Tourism Office, Philippine National Police at mga opisyal ng barangay. Tinatayang nasa 60% ng 7 hektaryang reforestation site ang naapektuhan ng apoy. Aabot naman sa 200,000 pesos na halaga ang napinsala ng naturang grass fire. Hataw Balita Ngayon. Malawak din yung grass fire na yun. Ani, buti na lang na fire out na. Alam mo, hindi tayo, parang bihira sa atin yan, itong grass fire. Bihira ako nakakarinig ng katulad nito. Ang kadalasan kasi sa abroad sa Opo, Canada. Ayan. Pero dito sa Pilipinas, parang wala. May mga sinasabi dyan na ito, yung lalong-lalo na yung mga umaakyat sa bundok na nag-iiwan ng mga basura. Diba? Maliban sa pag-iiwan ng basura, minsan may mga naninigarilyo. Yung pagtapo ng upos na may sinde ay nakaka-trigger yun ng sunog. Tsaka yung mga nagtatanim, merong mga ganun yung mga nagtatanim doon na yung mga nagkakaingin. Tapos sinusunog yung mga damo. Isa pa yan. Ganitong mainit ang panahon, talagang delikado, ani. Oo, kasi nga, parang kakaiba ito sa Pilipinas. Hindi tayo masyado nakakabalita nito ng mga nakaraan. And lately, meron tayo nababalitaan na may grass fire. Sana tumulong dito. Pati maging active yung mga LGUs para mabantayan. Ayan. Yung pagbaba ng unemployment. This is expected naman dahil syempre, meron tayong mga kababayan na apektuhan, meron yung fuel price. Yung bumaba yung mga kumuha ng board exam para maging doktor. Nasa almost 18,000. Yung kumuha, pero nasa 2,000 lang yung halos 2,000 yung nakapasa, yung mga bagong doktor. Yun na ibalita natin kanina, Ani. Okay. So, good luck. Pwede pa naman another chance na kumuha sila. Yung pagbaba ng unemployment dito sa ating bansa, talaga naman isa rin sa mga binabantayan. Lalo na makakadagdag din yan dito yung mga naripat
yung mga repatriated na mga kababayan galing sa natin Middle East. na sila ay dati may trabaho pagkatapos umuwi sila dito. Pero may balita ako na mayroon ng mga nakahandang programa din yung ating pamahalaan dyan. Pero kung wala sila talagang mapasukan, definitely disrupted yung kanilang trabaho. Problema yan. That's correct. Pero ulitin natin mga kasambahay, siguro yung mga kababayan natin ay mag-iisip din naman sila kung paano sila mabubuhay dito. And sana magtuloy-tuloy na maayos na po yung gulo dyan para makabalik din ulit sila. Antabay po kayo, magbabalik pa rin ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 6:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Mula po nang sumiklab ang kaguluhan sa Middle East, aabot na sa mahigit 4,000 mga overseas Filipino workers at kanilang mga dependent ang na-repatriate ng pamahalaan at ligtas na nakabalik sa Pilipinas. Sa ngayon ay patuloy ang pamahalaan sa pag-iisip ng mga pamamaraan upang makapagkaloob ng programa at matulungan ang mga OFW na ma-repatriate dahil sa digmaan sa gitnang silangan. At para talakayin ang tungkol sa repatriation at tulong sa mga kababayan natin na na-repatriate na mula sa Middle East, makakausap natin ngayong umaga sa DMW Undersecretary Bernard Olalia. Good morning po sa inyo, Yusek Olalia, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Good morning po, Ma'am Annie. At ito po, andito po muli ang ating Department of Migrant Workers para sa ating OFW sa pag-uulat po sa inyo. Salamat po. Ang unang tanong po namin, ano na po ba ang latest development dito sa repatriation efforts ng ating pamahalaan doon sa mga kababayan natin na nasa Middle East po? Opo. Bagamat mayroon pong tinatawag na ceasefire, no? Yung pong ang ating sigalot doon sa US at saka sa Iran sa gitnang silangan, tayo po ay patuloy pa rin ang ating tinatawag na repatriation. Ngayong araw na ito, meron tayong 3 flights na darating mula po sa gitnang silangan at sa ngayon, ang bilang ng ating total repatriation mula po na nagsimula tayo noong February 28 ay hindi na po bababa sa 4,200 plus ang ating mga kababayan bumalik, no? Dito po sa ating bansa na patuloy po nating tinutulungan. Okay. Yusek, once na sila po ay nakauwi na dito sa Pilipinas, paano sila po tinutulungan ng DMW na muling makapaghanap buhay? Siyempre, automatic, walang trabaho yan. Ano yung mga may assistance ba, financial assistance na ibinibigay sa kanila po, Yusek Olalia? Yeah, Ma'am Annie, alam niyo po, yung mga kababayan po natin ay humarap sa iba't ibang uri ng traumatic experience, no? Lalong-lalo na yung galing po ng Israel at yan po sa gitnang silangan na kung saan sila po ay karaniwang nakakarinig ng napakakalakas na putukan, no? Dahil po sa mga missiles na bumabagsak. At lalong-lalo na yung mga kanilang mga anak na maliliit pa. Kaya ang una natin ibinibigay ay yung psychosocial services na mula po sa katuwang natin sa ating pamahalaan. Kasama po natin ang DOH at DSWD na siya pong nag-aasikaso sa mga kasamahan nating OFWs na may mga medical issues, no? So yun po kauna-unahan. Pangalawa, yun pong mga nandoon ay nabigyan na rin natin ng tinatawag na financial assistance, no? Meron po tayong 10,000 pesos na ating panginilaan sa bawat isang OFW na nanunumbalik po dito sa ating bansa. Pangatlo po, sila po ay ating dinadala sa isang hotel, no? Ina-accommodate natin dahil may kanya-kanya pong probinsyang uuwian yan. Meron sa Visayas, Luzon at Mindanao. At ina-arrange po natin pati yung local travels po nila sa kanilang probinsya. Lahat po ng binanggit natin na ito ay libre, no? Ang tumutulong po dito ay ang DMW at ang OWA na meron tayong tinatawag na Action Fund. At may karagdagan pa po sa mga reintegration programs na natin na napakalawak at maaari ko pong ipaliwanag sa mga susunod pong sandali.
Yusek, yung po bang re-repat, yung nakakabalik po, ay maaari pa rin silang bumalik just in case na bumuti na yung sitwasyon, especially this time, may ceasefire tayo. Malay niyo po, awat tulong ng Diyos, bumuti na ng tuluyan yung kalagayan doon, yung sitwasyon. Makakabalik pa ba sila ulit? Apo, yun pong karamihan sa ating mga kababayang OFWs na umuwi dahil sa sigalot ay tinatawag nating mga balik manggagawa o returning workers. At dahil sila naman ay may mga valid existing agreements o contracts, sila po ay makakabalik sa kanilang mga employer. No? Yun namang na-disrupt yung mga trabaho dahil sa kasalukuyang kaguluhan, dahil pinayagan po silang umuwi ng kanilang employers, sila din po ay makakabalik. Ngayon, yung mga workers naman na talagang natapos na sa trabaho at sila naman ay pinayagan din through their exit visa, ay yun po, baka hahanapan natin ng panibagong alternative employment opportunities. Ano? Meron po kaming programa dyan. Kami po ngayon ay may tinatawag na active labor market intervention na kung saan meron na tayong kinausap na mga ahensya dito na lehitimo at sila po mismo may mga approved job orders at may mga registered employers. Halimbawa sa Europa, imamatch lang natin yung skill sets ng ating workers na umuwi at siyempre hahanapan natin ng kaukulang trabaho ay doon bunga ng skills matching, sila po ay ide-deploy muli ng mga katuwang natin ng mga ahensya. Yun namang nagnanais na magtrabaho dito mismo sa ating bansa, may local employment opportunities po tayo. Nandyan po ang Department of Labor and Employment na tutulong po maghanap ng kanilang mga local employers. Mayroon po mahigit 200,000 opportunities na iba't ibang klaseng trabaho ang available po dito sa ating domestic market. Kasama rin po natin dyan ang LGUs. Yung mga regional offices po natin ay tumutulong at nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para nang sa ganon, sila rin po ay mabigyan ng kaukulang trabaho dito sa kanila pong mga probinsya. Ma'am Ani. Yusek, just to get a real picture on the ground, can you walk us through paano po ba yung ginagawang repatriation efforts na ito ng gobyerno? Paano yung process? Paano yung pag-prioritize? Sino ba yung dapat unahin? Sino ba yung dapat pauwiin? Nako, Ma'am Ani, buti po't natanong ninyo at na ma-visualize o maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba ang nangyayari doon sa mga sigalot sa gitnang silangan at kung sino ba ang mga taong kumikilos para nang sa ganon mapuntahan, maasikaso at magabayan ang ating mga OFWs na nagnanais pong uwi dulot po ng sigalot. No? Meron po tayong Migrant Workers Office na tinatawag sa gitnang silangan. At sa isang bansa, hindi bababa sa isa ang Migrant Workers Office natin. Pinakamarami sa Saudi Arabia na meron tayong 3. Isa sa Riyadh, isa sa Al-Kubar, at isa sa Jeddah. Pangalawa, ang UAE. Meron tayong 2 Migrant Workers Offices dyan. Isa sa Abu Dhabi at isa sa Dubai. Doon sa mga iba pang natitirang GCC countries, tulad ng Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, meron po tayong isa na Migrant Workers Office. Ano po ang trabaho ng Migrant Workers Office? May isa pong labor attaché dyan at isang assistant labor attaché at may mga kasamahan siya mga staff natin. No? May local hires at iba pa po. Ngayong panahon ng sigalot, sila po yung lumalabas mismo. Lumalabas, physical. No? At sila po yung pumupunta sa mga bahay, sa lugar, sa mga communities na kung saan nagbibigay sila ng tulong. Halimbawa, pag may tumawag na OFW na nangangailangan ng pagkain dahil hindi makalabas o kaya ay nawalan ng trabaho at kinakailangang may makain, nagbibigay po sila ng tinatawag na food packs. No? Dala ang kanilang personal protective gear, nandyan yung kanilang headgears at saka yung body
vest para hindi sila tamaan ng balaman o missile. Pupunta sila sa mga lugar na napakalalayo at nagbibigay mismo ng mga food packs, no? At kasama na rin yung financial assistance at medical assistance. Kung ikaw ay may sakit at hindi naman kinakailang dalhin ka sa hospital, pupuntahan ka nila kasama yung social worker o yung ating nurse, no? Ngayon, kapag ka gusto mong umuwi, meron kaming proseso na tinatawag, may queuing system. Kukunin nila yung numero, yung hotlines natin, tatawag sila, magpapalista. Ngayon, kapag ka nakuha na natin yung detalye, tinatawagan muli yon, yung listahan na yon. At yung listahan na yon, inaalam ang profile, ang pangalan, ang address, ang employment, ang status, sila ba ay active, sila ba ay patapos na, o na-disrupt ba, or hindi ba natuloy ang kanilang trabaho, may problema ba sila sa labor standard, sila ba ay napasweldo, lahat po yun, inaalam po natin. Nang sa ganon, malaman po natin kung anong dahilan, ano pa ang may tutulong, at kung ano pa ang mga pangyayari para matuloy ang kanilang repatriation. May kasama ba sila? Nandyan ba ang pamilya? May anak? May bata? So lahat po yan. Ngayon, kapag nakuha na ang buong detalye at sigurado na yung kanilang pag-alis sa intention nila na makauwi, titignan natin ang documentation. May pasaporte po ba sila? Meron po ba silang entry at saka exit visa? At hindi ba sila yung tinatawag na may immigration-related problem? Baka naman sila ay blacklisted sa immigration at hindi ba kakauwi? Sila ba ay may kaso? Sila ba ay may utang? No? Kasi po, Ma'am Ani, kapag ikaw ay may utang sa Middle East, sa gitnang silangan, nako, hindi ka po makakauwi. No? Kahit ikaw ay may valid na pasaporte. So marami pong pagdadaan ng mga bagay-bagay yan, immigration-related, employment-related, DFA-related, DMW-related issues, lahat po yan inaayos natin. Kapag ka ayos na po ang papeles, yun, hahanapan po natin ng commercial flights kung available at bukas ang airspace. Kaya kung hindi naman, chartered flights. May kausap po tayo dito sa Pilipinas na atin ng inayos at sila po ay ating isasakay. Depende sa priority, depende sa numero nila, depende sa queuing system at siyempre sasamahan namin pauwi dito sa Pilipinas. So yan po yung pangunahing proseso sa actual at physical na repatriation. Hindi pa po nabibilang dyan yung ating reintegration programs. Hindi pa po nabibilang dyan yung mga actual on-site assistance na ginagawa po natin sa iba't ibang uri ng mga problema ng ating mga OFWs, Ma'am Ani. Hindi rin pala biro, hindi po madali. And ngayon pa lang gusto namin sumaludo at magpasalamat, mag-congratulate sa ating mga kinatawan tulad po ng ahensya ng Philippine Embassy natin sa abroad, ang mga kinatawan din ng POLO, ang migrant workers sa abroad at ilang pang mga ahensya na kasama dyan, katuwang. Kasama na po kayo dyan, Yusek Olalia. Congratulations again, ang aming pagsaludo po sa inyo. Yusek, may dagdag lang akong tanong. Dito sa ceasefire, hindi na kasama yung Lebanon. May we know from you kung ano yung status right now, kung mayroon tayong mga Pilipina na nariyan at kung mayroon mga OFWs na nariyan, ano po ang mensahe na nakukuha nyo sa kanila? Nako, tama kayo, Ma'am Ani, ano? Una muna, yes, babanggitin natin kasama natin ng iba't ibang ahensya tulad ng ating Philippine Embassy at konsulada doon sa mga binanggit nating mga lugar, no? Yes, ang Lebanon po ay hindi kasama, no? Yan ang ating naririnig sa ceasefire at dahil hindi po kasama, naka-high alert po muli, no? Ang ating Migrant Workers Office sa Beirut, no? Meron din tayo mga opisyal na labor attaché at mga kasamahan natin na nandoon at kasalukuyan din pong dumudulog, pumupunta at binibisita ang ating mga OFWs na nagtatrabaho po sa Lebanon. Bagamat may alert level yan, alert level 3 yan, ibig sabihin, hindi na tayo nagpapadala noon pa, no? Noon pang in-alert, tinaas ang alert level crisis niyan sa 3. Hindi na tayo nagpapadala at pumapayag na mag-deploy ng mga workers doon, whether new hires or agency hires or BM, balik manggagawa workers. Pero
may mga nagtatrabaho pa rin tayo doon at may mga undocumented workers tayo doon. Yung mga nagnanais pong umuwi, ating pong tinutulungan upang sila ay makauwi. May mga mangilan-ngilan po pang mga OFWs na naiiwan at sila po yung aktibo nating pinupuntahan at tinutulungan at nire-repatriate po pauwi at pabalik po ng Pilipinas. Dahil wala pong kung doon, itinatawid po natin sila. No? Sila po ay dinadala na natin sa isang ligtas na lugar, katulad po ng mga iba't ibang mga lugar sa Middle East na sarado. Hindi ko nabanggit kanina yung land border crossing nga pala, Ma'am Ani. No? Kapag sarado ang airspace, ibibiyahin natin yon by land travel. Katulad sa Kuwait, ibibiyahin natin yon papasok ng Saudi Arabia na kung saan humaharap sa mahigit 8 hanggang 12 oras na nakasakay sa bus ang ating mga OFWs kasama ang ating migrant workers offices. Opo, Ma'am Ali. Yusek, maraming salamat dito sa impormasyon na aming nakukuha right now from you. And at this point po, nasa inyong pagkakataon, ano pa ang natitira niyong mensahe para sa ating mga kababayan? Especially yung ating mga overseas Filipino workers. Please go ahead. Una po, Mang Ani, kami ay nagpapasalamat sa mass media, tulad po ng programa ninyo na inaabot natin ang mga pamilya at OFWs na kung saan tayo po ay nakapagbibigay ng impormasyon po sa kanila. No? Sa ngayon po, habang may mga nangyayaring sigalot sa gitnang silangan, amin munang papaalalahanan yung kaligtasan at safety ng ating OFWs doon. No? Tayo po, kung non-essential ang ating activity at lalabas, wag po muna sana, doon muna tayo sa loob ng bahay. At kapag po may mga parating na missiles, meron mga bomb shelters dyan tulad sa Israel, kayo po ay kumubli. No? Nang sa ganon, hindi po kayo mapahamak. Dahil yung dalawa nating napahamak na OFW, sila po ay tinamaan ng mga debris lamang. No? Debris ng missile. No? Ngayon, meron din tinatawag na prohibition against uploading, sharing ng videos, no? At may mga kababayan tayong naharap ngayon, nakadetine, atin na pong natulungan na pauwi dahil doon sa video uploading and sharing. Bawal po yun, no? Bawal po yun. Kahit sabihin natin na factual, kahit sabihin natin na hindi fake, kahit sabihin natin na totoo, bawal po. At kayo po ay huhulihin at ididetine at idideport. No? Kung hindi man kayo pagbayarin ng fines, kayo po ay haharap sa tawag dito, yung pagpapauwi, no? Kayo po ay i-deport. Kaya may mga natulungan na po tayo dyan. Yun lamang po ang aming pakiusap. Huwag po ninyong gagawin yon at susunod po tayo sa mga alituntunin ng host government at sa mga kamag-anak ng ating mga OFWs dito. Bukas po ang aming hotline 1348 po dito sa Pilipinas. Kung nais po niyo makontak at hindi niyo makontak ang ating mga OFWs, nandyan po kami, handa pong tumulong anytime para po sa mga OFWs po natin. Muli, ang Department of Migrant Workers sa ngalan ng aming sekretary sa utos at direksyon ng ating mahal na presidente ay nadirito po para sa bagong Pilipinas ng ating OFWs. Maraming salamat po, Ma'am Ani. Maraming salamat po, Undersecretary Bernard Ulalia, the Department of Migrant Workers. Keep safe po and good morning. Thank you po, ma'am. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, April 9, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, April 9, 2026. Patuloy na ridge of high pressure area ang nakakaapekto dito sa may northern at central Luzon. Ito yung nagdadala po ng mainit at maalinsangan na panahon at mga bababa na tsansa ng mga pag-ulan. Meron tayong minomonitor na bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression category at huling namataan sa laing 2,880 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos sa direksyon na kanluran.
Para naman sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating PAR next week at hindi mababa naman po yung tsansa ng landfall scenario para dito sa bagyong ito. Pagpasok po niya ng PAR, ito ipapangalanan po nating Kaloy at sa kanyang direksyon, posible itong kumilos pahilaga kaya hindi din po talaga natin nakikita ang landfall scenario. Pero sa ngayon po, mataas pa po ang uncertainty dito sa track na itong bagyo pong ito. Posible din po ito mag-reach ng typhoon category kaya hindi rin natin inaalis ang posibilidad ng intensification into a super typhoon category. So ugaliin po natin tumutok sa updates ng Pag-asa, lalong-lalo na po dito sa ating binabantayan na bagyo. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin buong Luzon ay makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Asahan din po natin mababa ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na dito sa may Northern at Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, posible ang mga isolated rain showers o kaya mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 34 degrees Celsius, Lawag, 24 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 36 degrees Celsius, Baguio, 16 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 21 to 32 degrees Celsius, at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, asahan din po natin ang mainit at maalinsangan na panahon. So posible rin po yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. For Tacloban at Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 26 to 36 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index kahapon, nakapagtala po tayo no 44 degrees Celsius dito sa may Catarman, Northern Samar. Sinundan ito sa Dumangas, Iloilo at Cotabato City, Maguindanao with 42 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, 36 to 37 degrees Celsius. Para naman sa ating forecast ng heat index ngayong araw, posibleng pinakamataas po nating maitala ay 42 degrees Celsius. Dito pa rin ito sa Dumangas, Iloilo at Cotabato City, Maguindanao. Dito naman sa Metro Manila ay 37 to 38 degrees Celsius. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po dahil itong init po ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Kung hindi po natin maiiwasan ay magsuot po tayo ng light colored shirts, magdala po tayo ng pananggalang sa init katulad na ng payong at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:09 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Janelle Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sa pagpapatuloy ng aksyon sa UNTV Volleyball League Season 4, muling pinatatag ng NHA Homemasters at PhilHealth Health Insurers ang kanilang pwesto sa team standings matapos dominahin ang kanilang laban sa ipinakitang determinasyon at consistency sa bawat set na naging laro kahapon. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Patuloy ang mainit na tagisan sa naging laro sa UNTV Volleyball League kahapon. Muling ipinakita ng bawat koponan ang kanilang consistency, depensa, atake at determinasyon na manalo sa bawat match. Malaking pressure para sa AFP Lady Gunner ang kanilang naging laban kontra PhilHealth Health Insurers. Mula pa noong magsimula ang Season 4 ng UVL, wala pang naitatalang setback o pagkatalo ang Health Insurers. Kaya naman sa naging tapatan sa unang set ng first game kahapon, naging mainit ang sagupaan ng dalawang koponan. Sinikap ng AFP na makasabay sa laro at puntos ng PhilHealth upang huwag magkaroon ng malaking lamang sa scoring.
Bunsod ng tumitinding tensyon at ipinakitang lakas ng AFP, naging pahirapan sa PhilHealth na tuluyang maisara agad ang first set dahil sa determinasyon ng Lady Gunner. Gayunman, sa kabila ng critical momentum at dikit na set, matagumpay pa ring naipanalo ng PhilHealth ang first set sa score na 25-22. Sumiklab naman ang alab ng AFP na muling makabawi sa ikalawang set. Kita sa depensa at opensiba ng koponan ang goal na wag nang makadikit sa puntos ang health insurers. Naging malaki rin ang lamang sa scoring ng Lady Gunner kaya nahirapan ng makahabol ang PhilHealth. Sa kabila ng matinding rally, tagumpay na nakuha ng AFP ang second set sa score na 25-17. Sa ikatlong set, muling lumutang ang composure at consistency ng health insurers at mas naging maingat sa bawat palo at errors. Mas naging organisado ang kanilang execution at timing na naghatid sa kanila sa mas epektibong play sa magkasunod na set. Tuluyan ang naipanalo ng koponan ang third at fourth set sa score na 25-19 at 25-14 na muling nagpatatag sa kanilang team standing. Tinanghal namang best player of the game si Rochelle Rica mula sa kanyang 16 attacks, 1 service ace na nagresulta ng 17 puntos. Actually, ganado yung mga players kasi umuwi sila sa mga family nila sa province. Pero hindi porket umuwi sila, stop na yung practice tsaka yung training nila. Kaya naiisip na namin na nababalitaan namin na lahat ng teams, kami yung tinatarget na matalo or kami pinaghahandaan. So kami, palaging diretso lang ng practice. Sa second game, halos walang naging palya ang simula ng NHA Home Masters kontra DENR Lawin Spikers. Kontrolado na ng NHA ang bawat galaw sa court at agad na nakuha ng koponan ang momentum sa una at ikalawang set. Naging mabilis lang ang takbo ng bawat set at naipanalo agad ng Home Masters ang una at ikalawang set sa score at 25-10 at 25-16. Sa third game, isang panalo na lang sana sa NHA para sa isang sweep win. Subalit na agaw ng DENR ang momentum sa laro at nakuha ang third set sa score at 25-18. Bigla namang lumamig ang performance sa court ng DENR kaya muling nakawig pabalik ng NHA ang control sa laro at mabilis na tinapos ang fourth set sa score na 25-7. Muling nadepensahan ng NHA ang kanilang pwesto sa team standing. Tinanghal namang best player of the game si Lisa Amiano mula sa kanyang 16 attacks, 3 service aces na nagresulta sa score na 16 points. Coming next game, AFP, mabigat-bigat na kalaban. Naka-one set din sila kanina sa PhilHealth. So, we can take them lightly. Baka magdo-double effort kami sa ensayo. More drills. Nakikita ko sa mga girls kapag lumalamang, nare-relax eh. Ayoko na maulit yun. So, paghahandaan namin to AFP. Kaya naman patuloy na abangan ang mga susunod na sagupaan sa court kung magagawa pa nga bang madepensahan ng mga nangungunang koponan ang kanilang posisyon o may mga bagong aabante sa team standing ng laro. Abangan sa April 15 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang DFA Emissaries kontra PNP Lady Patrollers sa ganap na 2:00 ng tanghali. Susunod nito ng paghaharap ng Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra Comelec Suffragettes ng 2:00 ng hapon. Kaya naman patuloy na tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 31 na nagsasabi, "Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos." Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Abril 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy.
At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po dahil susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.